guys! Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. Please like, comment, and subscribe kung kayo ay bago sa aking YouTube channel. And ang aking YouTube channel ay bago pa lamang. So, samahan niyo po ako at ang aking pamilya sa aming paglalakbay dito sa tinatawag nilang Island of Paradise. Welcome po sa aking YouTube channel, Mommy Sha in Hawaii. Ganito lang ang eksena ng buhay ko sa araw-araw. Dito lang umiikot ang buhay ko sa loob at sa paligid ng aming tahanan. Very lucky kami kasi, alam nyo ba, yung limang dragon trees lang namin ay nasusuplayan niya kami enough for the family, and hindi lamang sa aming family kasi nakaka-share rin kami sa mga neighborhood namin o sa mga relatives namin, and even mga friends. So very, as I have said, napakalaki namin kasi yung mga dragon fruit namin, pang 5 beses na kaming nag-aani ng kanyang prutas. Although yung mga last na mga bunga na niya ay hindi na siya malalaki. So yung mga unang bunga, ayun ay malalaki ang kanilang bunga. Ngayon ay gagawa naman ako ng palamig gamit itong dragon fruit. Dahil meron pang natira after na i-share ko yung mga iba, ay gagawin ko na lang na palamig ng mga bata. At sakto, dahil itong inumin nila pagdating nila from school. Yan ko siguro ito ng milk at saka ice. I know they're gonna like it. But ang aking bunso, yung baby ko, yung toddler ko, gustong-gusto niyang kumain ng dragon fruit. So, I don't need to buy any more outside kasi meron na kaming, meron na kaming mga trees ng dragon fruit. So, yeah, ito, 4 na piraso ito. Maybe, lalagyan ko pa ng 2 piraso para mas marami. So, i-slicein ko na lang ng ganito, ng pa-kwadrado, and then i-scoop ko siya ng kutsara. So, ano ang ginagawa ninyo sa kanyang mga dragon fruit kung meron kayong mga extra? Aside from kinakain na lang na ganito or na panghimagas or pang merienda, ano pa yung ano kaya ang masarap na gawin sa dragon fruit natin? Season ng dragon fruit ngayon dito, kaya everywhere, kahit sa mga stores, ang daming mga tindang dragon fruit. Kung mahilig kang magtanim, kung meron kang tatanimnan or meron kang space para magtanim, o kahit sa mga paso-paso lang, marami kang malilibre na mga gulay o kaya namang mga prutas, basta alagaan mo lang sila. So pag harvest time na, talagang worth it yung pagod mo kung mag-harvest ka na ng kanilang mga bunga. So, I'm just lucky one kasi parehas kami ng aking asawa na mahilig magtanim. Kaya lang hindi ako masyadong nakakapagtanim. Kung mas okay yung pakiramdam ko, yun. So, lang ako, ko lang kukunin yung pagkakataon para magtanim. So, mostly, mahirap kasi I have neck issues too. I get like neck pain.
dizziness. So, mahirap. But, as I have said, I am very lucky kasi yung asawa ko ay mahilig din magtanim ng kung ano-ano. Hindi ko makita yung hindi ako makakita ng plain flavor na condensed milk. Meron akong mango flavor dito. Ewan ko lang kung ano ang magiging lasa pagkatapos. I only have ove and mango flavor. So, I'm not really sure. I'll try. I'll just gonna try it. Wala akong ibang gatas or any condensed. Mango na mango flavor talaga. I'm just gonna put half of this. And then, lalagyan ko mamaya ng tubig. Tsaka ilalagay ko na itong dragon fruit. Tignan nyo, oh. Ang dami. Sayang. Lalagyan ko na ngayon ng tubig. After that, ilalagay ko sa ref para palamigin. Ayan. Not bad. Natitikman mo lang konti yung lasa ng mango. Kasi nga mangga nga yung flavor ng condensed. Yummy. Parang kulang. Dragon fruit na palamig. Hopefully, magugustuhan yung ng mga bata mamaya. And saktong-sakto kasi kung darating sila after lunch or maybe around 2 o'clock. So, magiging malamig na after 2 hours nito. So, ilalagay na natin sa ref. Magluluto naman tayo ngayon ng chicken pork adobo para sa aming hapunan. Nakikita nyo akong nagsasalin dyan ng toyo kasi pag namamalengke ang aking asawa ay mas mainam na yung mas malalaki ang kanyang bibilhin lalo na pag sale kasi makakatipid ka. Ang mahal-mahal na ng mga bilihin lalo na dito sa Hawaii. Hawaii is known to be the highest cost of living dito sa Amerika dahil lahat ng pangangailangan dito ay maishiship pa o ma-fried from other states kasi nga ang Hawaii po ay isolated na isla. Habang ako ay nagluluto, ihahanda ko na rin ang pagkain ng mga pasyente namin. Mahirap maging multitasker ko minsan kasi meron din tayong iniinda na karamdaman. Pero okay lang
kasi kahit papaano natutulungan ko na din ang aking asawa. Hindi gaya nung dati na preso ako sa kama at kahit sa pag-aalaga ng aking sarili noon ay hindi ko nakakaya. Papakainin ko na rin ang aming mga alagang pasyente dahil napalitan na ang aking asawa ang kanilang mga diapers. Very physical demand ang ganitong trabaho, pero karamihan dito ay ang asawa ko ang gumagawa sa mabibigat na parte. Ako lang ang nagpapakain sa kanila at nagbibigay ng mga gamot. Ang pagpapaligo, pagbibihis at iba pang mabibigat na trabaho ay si Mr. na ang gumagawa ng mga ito. Good? Upo muna tayo, guys. Yeah. Hihintayin ko na lang na maubos yung tube feeding ng isang client ko. It will run for 40 minutes to 45 minutes. So, yan, ganito ang buhay ko dito bilang isang caregiver, bilang isang ina, bilang isang chronic warrior rin, or bilang isang meron ding mga karamdaman. So, meron akong so share na napapansin nyo na lagi akong may suot na kahit ano sa aking dito sa aking ulo or sa aking leeg kasi ang sakit-sakit dito. Sakit ng aking I have been dealing with neck pain for the past 5 years now. So until ngayon hindi pa namin na-figure it out kung ano talaga ito. But according to one of the doctor that I went to, sabi niya sa akin, I have a double jointed joints, or in other word, yung mga yung mga joints ko ay very loose, or hindi yung ibang kagaya ng mga tao na wala silang like loose connective tissue. Oh, this is one of the feature na ikaw ay double jointed is you can flex your fingers or your elbows, anything na my joints easily. Like this, I can mai-flex ko ito like this, and natatouch niya ito ko. So yan, I think yung mga connective tissues ko or joints ko dito sa aking cervical part is very loose. So kaya meron akong mga issues na masakit yung aking neck, mas nahihilo ako sometimes. So yeah. So right now, habang rineres ko ang aking neck, gusto kong makipag kumustahan po sa inyo. Sa mga mapapadaan dito sa aking YouTube. I am Sharon Rivera and I am living right now here in Hawaii with my family. So I just want to inspire you guys na
kahit anumang pagsubok sa atin, ay makakaya natin basta may pananalig tayo sa Diyos, and tuloy lang ang buhay, kahit ano pa yung problema natin sa buhay. So, gusto kong kayong ilibot dito sa Hawaii, next time maybe, but as a caregiver kasi, as a stay-at-home caregiver, sometimes lang na nakakapasyal ka, or nakakalibot ka, but I ask my husband na kung siya ay lalabas, ay mag-video siya kung meron siyang oras. So, yan. Ang ginagawa ko lang, or ang kinukontent ko dito is kung paano ang buhay namin bilang isang caregiver o bilang isang stay-at-home mom, especially for me, kinukontent ko kung paano ang aking daily living, or kung paano ang style ko, or ano ang setting ng buhay ko sa araw-araw with my family. But even when you see my family, especially my teenagers, very shy sila sa camera, even my husband. So karamihan, kami lang ng aking baby, your aking toddler ang makikita nyo dito sa ating vlog. Hi, good morning, good afternoon, and good evening to each one of us. Good morning dyan sa Pilipinas, good afternoon naman dyan sa ibang partes ng Amerika, or good evening sa ibang partes ng mundo. So that's all for now. Please like, share, and subscribe po naman kung nagustuhan ninyo itong video ngayon. Excited na po ako na ipapakita po sa inyo ang mga magaganap pa sa aming buhay, sa aking buhay ni Mami Sha ninyo dito sa Hawaii. Thank you for watching. Mahal ko kayo, and God bless us all. See you on my next video. Bye-bye!